Balik po tayo sa mga balita. Nagsasagawa na ngayon ng motu proprio investigation ang National Police Commission o NAPOLCOM kaugnay ito sa mga idinadawit na mga miyembro ng Philippine National Police o PNP sa pagkawala ng higit sa 100 sabungero. Target ngayon ng komisyon na tapusin ang pagsisiyasat sa loob ng 60 araw. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar? Alex, hindi gaya sa kasong kriminal, substantial evidence lang daw ang kailangan ng NAPOLCOM dito sa kasong administratibo para mapatalsik sa serbisyo ang mga pulis na itinuturong sangkot dito sa kaso. Kung wala naman daw lulutang na complainant, tuloy pa rin daw ang investigasyon ng NAPOLCOM. Tawagan din ako kay alias Totoy kung nakikinig siya ngayong araw na ito na sana i-file mo sa amin ang iyong complaint affidavit para may magawa tayo aksyon dun sa iyong sumbong na may mga pulis na involved dito. Nagsasagawa na ng sarili nilang investigasyon ang National Police Commission kaugnay sa pagdadawit sa ilang pulis sa kaso ng pagkawala at umano'y pagpatay sa higit 100 sabungero. Inutusan ni NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan ang kanilang Inspection Monitoring and Investigation Service na magsagawa ng motu proprio investigation para sa kasong administratibo. Sa harap ito ng mga revelasyon na binanggit ng witness at whistleblower na si alias Totoy na nagsabing patay na raw ang mga biktima at itinapon ang mga ito sa Taal Lake sa Batangas. Sangkot daw dito ang ilang pulis, security guard at isang kilalang showbiz personality na konektado sa mastermind. Target ng NAPOLCOM na tapusin ang kaso sa loob ng 60 araw. So might as well come forward to us and we start and dig deep dun sa aspetong administratibo. Kailangan na bang matanggal, masuspend, o kaya ma-demote itong mga pulis na ito? Are they fit to remain in their positions? Sila ba'y inosente sa mga kasong binabato ni alias Totoy? Yun ay mga tanong na dapat nating sagutin. Kung hindi lulutang si alias Totoy, tiniyak ni Attorney Calinisan na maaari pa ring gumulong ang kaso dahil sila mismo ang tatayong complainant. Hindi gaya sa kasong kriminal, substantial evidence lang daw ang kailangan ng NAPOLCOM para maresolba ang kasong administratibo. Mas mababa po ang level ng ebidensya na kinakailangan para matanggal ang isang abusadong pulis. Kaya po, ito po ang ating panawagan. Kung meron man pong ebidensya na meron pong hawak ang kahit na sino man dyan, at ito po ay makakatulong sa pag-resolve ng kasong ito, tatanggapin po natin ito. Kasi mababa lang naman ang kinakailangan ng ebidensya, substantial evidence lamang. Ang Department of Justice na nakatutok naman sa kasong kriminal, aminado na mabigat ang pera ng itinuturong mastermind. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, kaya daw nitong pasukin kahit ang hudikatura, kaya kailangan nila itong pag-usapan ng Chief Justice. Una nang tiniyak ng Philippine National Police na handa silang makipagtulungan sa investigasyon ng Department of Justice. Kasama na rito ang posibilidad ng search and retrieval operation sa Taal Lake para sa bangkay ng mga biktima. So far, sir, wala pa po kaming natatanggap na any request from the DOJ to any PNP unit for that matter po. But like I said earlier po, whatever assistance the DOJ will be requesting from the PNP, then we are prepared to provide the same po. Ang Philippine Navy naman at ang Philippine Coast Guard nakahanda raw sakaling hingin din ang tulong nila para sa paghahanap sa mga bangkay. Ayon kay Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, oras na may go signal sila mula sa DOJ, agad nilang ide-deploy ang mga technical divers mula sa Naval Special Operations Command. Ang PCG, may 6 na pong technical divers daw na maaaring tumulong sa operasyon. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Giraw Kayabyab, bagaman wala pa silang natatanggap na request mula sa DOJ, tuloy-tuloy daw ang isinasagawa nilang seaborne patrol sa Taal Lake. Ang nakikita nilang challenge siya ngayon ay ang lalim ng lawa na aabot daw sa 174 meters.
Alex, nananawagan din ang NAPOLCOM dito sa mga pulis na idinadawit sa kaso na lumutang at makipagtulungan dito sa ginagawa nilang investigasyon. Tiniyak ni Atty. Calinisan na pakikinggan nila yung panig ng mga pulis dahil patas naman daw itong ginagawa nilang investigasyon. Alex? Okay, Mar, hindi ba maaring direktang sumangguni itong National Police Commission o NAPOLCOM sa tanggapan ni Secretary Remulla sa Justice Department para makuha nila yung naging pahayag nitong si alias Totoy at ma-review nila kung totoo bang may involvement dito ang ilang mga pulis, Mar? Alex, yun nga ang isa sa mga tinitingang opsyon nitong NAPOLCOM, no? Makikipagtulungan sila sa Department of Justice, sa NBI o sa Philippine National Police na nagsasagawa nitong parallel investigation din para naman dito sa kasong kriminal ng mga lahat ng idinadawit dito sa kaso. Ang investigasyon ng NAPOLCOM ay nakatuon naman doon sa mga pulis lang, no? Yung mga aktibong pulis na kasama dito sa mga sinasabing nasa likod ng krimen. At ang re-resolbahin nila dito ay yung kasong administratibo kung kailangan bang manatili pa sa serbisyo o kailangan ng patalsikin itong mga pulis na ito dahil nakakatakot daw kung may kinalaman itong mga pulis na ito ay hanggang sa ngayon ay suot pa nila ang uniforme ng PNP at may mga dala pa rin sila mga armas. Alex? At Mar, batay sa naging pahayag ni Secretary Remulla ng DOJ, napaka-vague, no? Binanggit lang niya na merong ilang mga opisyal ng pamahalaan ang involved dito sa mga nawawalang sa bungero. Ang idea ba ng NAPOLCOM, ang pag sinabing opisyal, ito ba ay automatic na sa PNP ba o isang halal o di kaya ay appointed official ng ating pamahalaan? Alex, masyadong malawak itong ginagawang investigasyon, no, sa kaso ng mga missing sa bungero. Kung matatandaan mo, ilang taon na ang nakalipas, ilang direktor na ng CIDG na humawak dyan sa kaso ang dumaan dyan. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyang linaw kung ano nga ba talaga nangyari dito sa mga sabungerong ito. Kaya ang sinasabi ng Department of Justice ay masyadong mabigat yung kapangyarihan itong itinuturong mastermind dahil nga sa dami ng pera daw nito, kahit yung hudikatura kaya niyang impluwensyahan. So yung pagtukoy naman doon sa mga posibleng opisyal na sangkot dito sa kaso, pagdating sa panig ng NAPOLCOM, ang tinitingnan lang nila dito ay yung mga police official, no? Hindi pa rin nila sinagot kung hanggang saang rango yung pinakamataas na involved dito. Kung may mga involved naman dito na mga elected official, kasama yan sa mga sinisilip sa investigasyon pagdating naman doon sa aspeto ng kasong kriminal. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel Mata natin dyan ho sa Campo Crame.